Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Bali, dito mag-resonate sa lahat. Okay. So, anong meron sa ating mga water sign? Para sa personal reading, check mo na lang dyan sa details. Pa-comment nyo sa baba, guys. Maraming salamat po. Ipapakita yun ng suporta sa akin yung comments nyo, ha? So, sana mag-iwan kayo kahit tuldok sa baba. Let's start. Queen of Swords is here. Followed by the Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Main energy mo. I feel like ngayon, medyo nagiging mautak ka na regarding sa mga new beginnings na gusto mo simulan. The Judgment is here. Hindi rin biro yung mga pinagdaanan mo. I feel like with the High Priestess, there's someone na parang nararamdaman mo na may spiritual connection kay nitong taong to. Pero, Queen of Swords kasi pwedeng isa rin siya sa na-cut off or kina-cut off mo ngayon or, you know. Sino yung person na kakonect mo? Pero naaalala mo pa rin tong taong to kahit kina-cut off mo siya. Okay. Kaya pala. Three of Swords is here. Gusto niya makipag-reconcile sa'yo. Queen of Pentacles. This could be someone who is already stable, grounded person. You could be dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero okay lang kahit hindi, ha. Pwedeng nababanggit, kahit hindi ko mabanggit yung zodiac sign ng person mo, ang importante yung pinaka-reading. Kasi energy lang naman yung mga binabanggit ko na zodiac. Ten of Swords, so pwede nagkakaroon ng ending sa inyo. Or nag-end yung sa inyo. Kaya nga gusto niya makipag-reconcile. This is a past person. May plano nga siya eh. Two of Wands. I feel like gusto niya makipag-reconcile at gagawa siya ng paraan para gawin yun. May plano siya. Ayan, like the Chariot, and this is about travel or may plano siya mag-travel. Pwede may kinalaman sa money yung travel, but anyway, pwede may plano siyang mag-travel. Dalawa lang yan, either may plano siya mag-travel, pero bago siya mag-travel is makikipag-connect or communicate siya sa'yo or makipagkita siya sa'yo, or kung siya ay nasa malayo, may plano siya mag-travel pabalik or papunta sa'yo. Emotions, ano emotion niyo sa isa't isa? Five of Wands, Eight of Cups, Four of Cups, Nine of Wands. Bottom of the deck is King of Wands. Five of Wands, nandun yung, I don't know kung sa kanya kagalit or sa mga tao sa paligid niya. Kasi may galit ka nararamdaman dito. And the Eight of Cups, dahil doon, nag-focus ka na lang sa future. Diba? Regarding sa emotion mo, pwedeng nandun yung, kung hindi magalit, pwedeng tampo, basta something na, maybe,
naging dahilan for you na kalimutan or mag-isip na lang ng ibang bagay kaysa isipin tong taong to. May mga naging dahilan ka. Okay? Tapos, itong person na to with the Four of Cups, ano siya ngayon? Hindi siya happy sa kung ano yung reality ng buhay niya ngayon. With the Nine of Wands, ang daming challenges. Kumbaga naiisip niya, kung nandito ka, or kung may partnership sana sa atin ngayon, hindi sana ganito yung buhay ko or yung isipin ko. Medyo nagigising siya sa katotohanan na hindi siya masaya sa mga bagay na nasa harapan niya ngayon. And although meron tayong nakikitang dahilan for this person na maging masaya, hindi niya yun nakikita. Mas nakikita niya yung malungkot at saka yung hindi satisfied na buhay ngayon. And this person is thinking of you. Pero this person is also wondering kung ganun din ba yung pag-iisip na ginagawa mo sa kanya or what. Okay, in the near future, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. You do have the Two of Cups, the Eight of Pentacles, okay. Seven of Wands, Six of Swords. Clarify the Six of Swords. The Five of Cups. Clarify the Five of Cups. Ace of Cups. Ito marami to eh. Ace of Cups, Four of Pentacles, Three of Pentacles, tsaka Page of Wands. Okay. Actually, in the near future, I can see magandang partnership for you pagdating sa area na may kinalaman sa money. Meron ka mga bagay na bubuin, or maybe there's you being workaholic this time, no? In the near future, focus mo, trabaho, karir. And may mga tao kang makakapartner na magiging dahilan para i-push mo yung sarili mo na tapusin or gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. And I can see you creating something, making something, and this is very special. Sa Six of Swords, nakakita tayo dito ng pag-move on na energy. And the Seven of Wands, ang dami niya kasing kailangan harapin eh, responsibilidad. With the Five of Cups, ang sakit, sobrang sakit nito para sa kanya. And feeling niya ang laki nung nawala sa kanya. So this is a past person. Nandun yung kagustuhan na reconciliation sa'yo, pero parang it's not possible around this time. Lalo na ang daming nasayang. Kasi ang dami ninyo, pwede may mga nabuo na kayo in the past. So, parang nasayang lang or hindi. Hindi man yan lang natikman or nalasap. No? Kung ano yung mga bagay na ito or kayong dalawa, yung partnership ninyo. Pero hindi niya pa nasulit. Nalungkot siya. And I get this feeling, ito medyo, medyo SPG. Yung iba sa inyo, lalo na yung mga hindi nagkaroon ng connection or relationship, parang nalulungkot siya kasi hindi kanya natikman. You know what I mean? And pwedeng na katikim siya ng iba, like sexually, pero hindi siya satisfied doon. Diba? Parang iba pa rin yung ikaw.
So, mas nakakalungkot lalo yun. And then, in the near future, Page of Wands, Three of Pentacles, Four of Pentacles. I feel like kailangan mo mag-focus sa area na may kinalaman sa internet, social media, email, message. There's something here na pwede magbigay ng growth para sa'yo. Yeah, the Ace of Cups is here. Bigyan mo to ng attention. The Ace of Cups is showing to me as attention. Lalo na kung gusto mo to, this is your passion. And then minsan mo na naging passion. Tapos medyo na iba yung direction mo or hindi mo na masyado natuunan ng pansin. So, pagtuunan mo siya ng pansin kasi pwedeng magbigay ng growth sa'yo ito. It could be sideline yung iba. Financial ang usapin. So, pwedeng ganun. Pwedeng sideline na sa ngayon kasi with the Four of Swords parang hindi mo binibigyan ng attention. But I highly suggest na pagtuunan mo siya ng pansin. Kasi sideline lang siya but eventually pwedeng mag-grow naman siya para sa'yo. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.